Hello sis, pwede magtanong, ano po yung requirements para pakasal dito sa Pinas? Yung partner ko is Spanish. Ano po yung dapat, or ano yung requirements na dapat kunin sis? Thank you. Sa amin kasi, nung nagpakasal kami sa Pinas, hindi kami nag-DIY. Kumbaga, ang ginawa namin, kasi ang goal namin is makakuha ka agad ng PSA marriage certificate. So, ang ginawa namin is nag-hire kami ng agency or parang management na kung saan sa kanila kami nagpasa ng mga list of requirements. And sila yung nag-apply para makakuha kami ng marriage license on our behalf. Kumbaga, sila yung nag-apply on our behalf. So, ito yung list of requirements na pinasa namin dun sa management or sa agency na kinuha namin para sa kasal namin. For Filipino or for Filipina, ang pinasa ko or ang kailangan ipasa ay original PSA birth certificate. Kailangan din ng original Senomar. And then, 1x1 ID picture. And kailangan din ng isang photocopy of valid ID or kahit passport mo. Or any valid ID na meron ka. And then, marriage application form, and then data privacy consent form. So, itong mga to, binigay sa amin to ng agency, no? So, kumbaga printed na siya, and then ang ginawa ko is pinirmahan lang, and sinagutan lang namin yung mga kailangan na information from us. And then, for foreigner naman, syempre, kailangan ng birth certificate and enough na yung photocopy. No need for the original. Kasi ginawa namin nung nagpasa kami, original, tapos kinuha ang, kumbaga parang pina-photocopy lang nila yon and binalik sa amin yung original nun. And pinaka-importante sa lahat, kailangan ng legal capacity from embassy sa Pilipinas. So, Spanish consulate, punta kayo ng Spanish consulate and kailangan i-process yon ng 2 to 3 months. Kasi yun yung parang time frame na kung saan marirelease sa inyo yung legal capacity. And then aside from that, kailangan din ng photocopy naman ng passport na merong latest arrival date. For example, dumating siya ng December 5 and before your wedding, kailangan makita din yun. Kailangan kasama yun sa ipapasa nyo. And meron din kami pinasa na 1x1 ID picture naman ni hubby. And kung divorce naman, kailangan din ng photocopy of divorce paper. So sa case namin, single, never been married naman si hubby. So hindi na namin kailangan magpasa niyan. Meron nakalagay na note, the processing of marriage license is 10 to 11 working days. And then you can set your wedding schedule on or after the releasing of marriage license. And sa baba, nakalagay din may validity or may expiration ang marriage license. And nakalagay dyan is up to 4 months yung validity niya. So, mas okay talaga pag you have everything na, you have all the documents na kailangan, ipasa nyo na kaagad para makakuha kayo ng marriage license. And then after that, set nyo na kaagad yung date para meron pa kayong time to wait, especially sa pagkuha ng PSA marriage certificate. Sa amin kasi, umabot ng more than a month after our wedding. Nag-antay lang kami ng more than a month and then nakuha na namin yung PSA marriage certificate namin. Ito, disclaimer lang ha. We are not related dito sa management na to. Kumbaga, parang I'm giving this as a feedback na din. Or I'm not really recommending this, pero based naman kasi sa na-experience namin sa service nila, okay naman yung naging result, satisfied naman kami. And yun nga, ang name ng agency na kinuha namin is Heart Focus Management. And meron silang Facebook if you wanna inquire. Kung gusto mo magtanong ng mga details, you can just go ahead and PM nyo lang sila sa Facebook page nila. And ayun nga, ito yung mga inclusions dun sa binayaran naming package. We have the marriage license processing. So, doon kami sa Quezon City kinasal. And then, meron din kasamang officiator or solemnizing officer. Tapos, ceremony din sa office. And kung gusto nyo na naman na makasal sa ibang lugar within Quezon City, kasi doon yung parang office nila, mag-a-add lang kayo ng payment. And then, kasama din yung filing and releasing of documents. And then, registration of documents. Tapos, direct to PSA Philippine or Philippine Statistic Authority.
and then yung transmittal or endorsement for PSA. Yun yung mga kasama dun sa package na kinuha namin. If you're planning naman to do parang DIY, I suggest na you go to your nearest city hall kung saan ka man naka-reside kasi sila yung magbibigay sa'yo ng kung anumang mga requirements na kailangan yung ipasa kung magdi-DIY kayo.